Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na ngayon. Po, nandito na po ba ang lahat? I think halos naman ang lahat. So, ready na magsama-sama na magpuri sa ating Diyos. Naging excited ba kayo? Na-excite ba kayo pag pumunta kayo sa church? Kahit every Sunday? Yes! Yeah, that's good. Praise God. Okay, so mag-umpisa po tayo. So, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, salamat sa Diyos dahil binigyan na tayo ng magandang araw. Siya yung creator natin. So, siya yung nag-create ng daily life. Yung sun, yung creation niya, siya yung lumikhayo. Salamat sa Diyos dahil nakikita natin. Sa ating panimula po, bibigyan ko po kayo ng unting minuto para po ihanda niyo ang inyong puso sa pag-awit, sa pagsamba sa Kanya. Siya ang ating kapurihan. Basbasan tayo ng banal na Espiritu ngayong umaga. So, binibigyan ko po kayo ng minuto para manalangin personal sa ating Diyos. Hallelujah, Father God. We thank you for this wonderful day that you have given us. We honor our Creator, our Counselor, the great provider of our Redeemer. Salamat po sa Kanya. Dahil sa pangalitan ni Jesus, na pinagin natin, nagkaroon sa naman kami ng Diyos na hindi mo kami sinabayaan, hindi mo kami magbago. Dalangin namin Panginoon, as we sing songs, praises and worship to you, please guide our hearts. Sanctify us and bless us from all our sin and righteousness. And then the others, Father, as we sing songs to you. Dahil dalangin namin na ma-encounter ka namin ngayon, makita namin Panginoon, sa kamilaan mo, salita mo, kapag ka namin Pakita mo na yung maikita na maka-apply namin sa aming mga buhay. And then, dalangin namin Panginoon na magkaroon ng kapayapaan sa pag-awit. Alisin niyo po kung naman yung mga words natin kung magkapagsabi ko at palitan mo ito ng kapayapaan ng isip at ng puso. Nais namin tumawi sa iyo yung mga ikaw, salamat po. Bawat isa sa atin may na-experience na joy or excitement, even pain, or may sakit, may takot. Pero hindi hinahayaan ni God na ganun lang yung experience na. So 2 weeks ago, I celebrated my birthday. Yun, sinagpasa po ako ng kalendaryo, maraming beses na. And isa sa desire na parang lagi ako nire-remind ni God is yung ipag-pray yung life partner. And hindi siya out of longing, pero thank God kasi way back, tinuro sa akin ni God na magkaroon ng spiritual hope. Yung spiritual hope meaning yung hope ko ay na kay Jesus. Wala sa kalagayan ko. Okay naman ako, masaya naman ako. Wala doon. Hindi ako optimistic, kaya hopeful ako. I put my hope in Jesus Christ. Yun yung tinulong sa akin. So, spiritual hope.
So kayo din, so maaari may ganun din po kayo naranasan na nakabase kayo sa mga nangyayari, may trabaho ba, okay ba yung family. So hindi ganun yung gusto itulong ng Jesus Christ. Kahit anong sitwasyon ang meron ka ngayon, gusto ni God na comfort ka tayo. So mapait, matamis ang buhay, pero gusto niya nakapokus ka sa kanya. So, isa po sa devotions ko ngayong linggo ay sa mga awit 16 verses 5 to 9. Sabi doon, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko ay iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob sa akin ay kahangahan. Napakaganda ng iyong pamana. Pinupuli ko si Yahweh sa aking pumapat buhay. At sa gabi, sa budhi ko, siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tulingan, hindi ako maninginan. Pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalang. Hindi ako maninginan, sapagkat ako'y panatag. So tumayo po tayong lahat at tawilan natin ang ating Diyos na napakabuti. God is good all the time.
para maranasan niyo. Thank you, Jesus. Let's continue to worship our God. We want to feel this place, oh God. Feel us in your voice.
Magdala na po tayo po para po sa ating congregational prayer. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na mabuti ka sa amin, kaya kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo. You are our everlasting God, our everlasting Father. You are the Father of comfort, Father of hope. You are our everything. We thank you, Lord, to adore you for who you are. Maraming salamat sa iyo, Ama, dahil ikaw yung aming Diyos na kinikilala. Maraming salamat sa lahat ng mga katapatan mo at kabutihan mo sa amin. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagsusustain. Ang dami-dami mong pangako sa amin, Panginoon, na tinupad mo noon at tinutupad mo pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat sa iyong mga salita mo na siyang nagiging instrumento, Ama, upang kami ay maging malakas sa aming espiritu. Ang tunay, Panginoon, na napakahalaga ng iyong mga salita mo, Panginoon, sa aming buhay. Sa umagang ito din, Ama, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa relasyon na meron kami sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo, na siyang aming naging tagapagligtas at Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung patuloy na nagpapaalala sa amin na ikaw yung tutulong sa amin, ikaw yung sasama sa amin sa mga panahon na maaari kaming masaya o malungkot. Thank you for all your goodness and faithfulness to us. And sa umagang ito din, Ama, we as a congregation ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Naway patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang sa iyo, sa mga bagay na nagagawaan namin na hindi maaaring nagiging maaya, hindi nakakalugod sa iyong harapan. Tinulong po kami linisin, Lord, and continue, Lord, to create a pure heart, Panginoon, in ourselves. At naway tulungan mo kami na patuloy na gawin yung mga bagay na ninanais mo sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, na inaalaw mo ang mga bagay na mangyari sa aming buhay dahil alam namin, Panginoon, na meron kang magandang rason sa bawat season na nangyayari sa aming buhay. Tunay na mabuti ka at mahal mo po ang bawat isa sa amin, kaya hindi mo kami pinatabayaan. And sa umagang ito, Ama, kami ay patuloy na nagpapasalamat din sa mga pagkilos mo sa aming iglesia, sa mga manggagawa na patuloy na naglilingkod, sa mga kapatid na patuloy na nagpapagal upang maisagawa ang inyong tunay na layunin sa iglesyang ito. Salamat, Ama, sa mga Council of Elders and Deacons namin, sa mga preachers, mga worship leaders, mga Bible study leaders, at lahat ng mga kumikilos, Panginoon. Ganon din po sa mga patuloy na nananalangin para sa iglesia, para sa bawat isa, Panginoon. Whether nandito sila sa church o nasa bahay lang, Panginoon, salamat sa kanila na nananalangin din, Panginoon. And salamat din po sa iyong patuloy na provisyon para sa aming iglesia, para sa mga miyembro, at sa iyong patuloy na protection, at sa iyong patuloy na paggabay mo sa amin, Panginoon, sa mamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Tunay, O Diyos, na ikaw ay tapat sa lahat ng mga pangako mo sa amin. At tulungan mo po kami, Panginoon, bilang isang anak mo na patuloy na mag-aral ng iyong mga salita mo. Tulungan mo po kami na bigyan ng importansya ang pagka-quiet time, pagde-devotion, pag-aaral ng mga salita mo, Lord, pananalangin. Alam namin, Panginoon, na ito ay kailangan namin upang kami ay patuloy na maging malapit sa iyo at lumago kami sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon.
Tulungan mo kami, Ama, na maging mapagbantay, maging papanalangin, maging prayerful, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na maging obedient din sa mga bawat salita na aming naririnig, na napapag-aralan, Panginoon. Tulungan mo kami na mahalala ang mga ito upang maisagawa namin ito sa aming buhay. At magamit kami bilang instrumento mo pang maabot din yung iba na hindi pa nakilala sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na mapagtagumpayan ang anumang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na inaalaw mo ang mga trials sa aming buhay dahil meron kang gustong ituro sa amin. And sabi nga po sa iyo mga salita sa James chapter 1 verse 2, consider it as a pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Thank you, Lord. Thank you for your promises to us. And sa umagang ito, Ama, kami rin po ay dumudulog sa iyo. Nilalapit namin sa iyo, Ama, ang iba't ibang gawain na meron kami dito sa iglesia. We lift up to you, O Lord, all our different ministries at ang aming mga coordinators, Father God. We pray, Lord, na naway pagpalain mo ang bawat ministry na meron kami sa iglesia na ito. At ang bawat ministry na ito, Panginoon, ay magamit mo upang mapalakas, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Mailapit kami sa iyo, Panginoon, at upang kami ay ma-equip, mahubog, at patuloy na maisagawa ang iyong mandato. Ang mandato mo talaga, Panginoon, sa iglesyang ito, na magpatuloy, na ibahagi ang mabuting balita mo sa iba, at makapagdisipulo, Panginoon. Hindi enough talaga, Lord, ang magbahagi. Kundi kailangan, Panginoon, na yung nabahaginan namin ay ma-follow up at ma-disciple sila. Kaya tulungan mo po kami, Lord, na maging discipler, at tulungan mo rin po yung iba na magpa-disciple kung kailangan nila. And just continue, Lord, to lift up to you all our members. Naalala namin po ang mga kapatiran namin na nanghihina, hindi nakakapag-church, hindi nakakapag-worship sa iyo. Father God, we lift them up all to you, Lord. Speak to them and remind them, Lord, that ikaw pa rin, Panginoon, ang kanilang pag-asa. Ikaw lang ang dapat lapitan. Ikaw lamang, Panginoon, ang dapat sambahin, Panginoon. And nalalaman mo ang problema ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Ama, na ang mga problemang ito ang siyang magpapalakas sa aming pananampalataya sa iyo. Father God, nilalapit din namin sa iyo yung mga upcoming activities like yung sa gawain sa APCOP, sa May 3, we lift up to you this activity, Lord. At ingatan mo nga po, Panginoon, ang mga bawat delegates, and gabihan mo rin po yung mga coordinators ng APCOP tungkol sa gawain na ito. Naway ang gawain ito ay ikaw yung magiging sentro at maipahagi pa rin yung salita mo sa mga tao, Panginoon. Gamitin mo yung speaker na magsasalita, Panginoon, sa araw na iyon. And ingatan po ang bawat players, at nawa magkaroon, Panginoon, ng mainit na fellowship, at ikaw, Panginoon, ang mag-ingat at lumabay sa bawat isa, Panginoon, nagdadala sa gawin. We also lift up to Lord our upcoming church family day, nagaganap sa May 18. We pray, Lord, na tulungan po ang bawat isa sa paghahanda sa gawain na ito, at nawa, Panginoon, ay maging maganda ang panahon, at magkaroon, Panginoon, ng bonding and fellowship with each other as your church. And dalayan namin, Lord, na ano man ang pangangailangan, ay i-provide mo ito, O Church. Nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang pangangailangan ng aming iglesia. We pray, Lord, na pagpalain mo po ang bawat miyembro. Salamat, Lord, sa mga trabaho na pinakaloob mo sa bawat isa. At tulungan mo po kami, Panginoon, maging tapat kami sa aming pagbibigay ng tithes and offering. I-bless mo po ang aming church, Lord, at anuman ang aming mga pangangailangan, pagkaloob mo ito, Ama, ayon sa iyong kalooban. And dalay din namin, Lord,
Patuloy mo pong gabayan ang aming mga preachers. Patuloy mo po silang ingatan at gabayan. Tuwing gumagawa po sila ng manuscripts nila, we ask the Lord that continue to help them remember all your words, Lord, upang sa ganun maging malinaw ang kanilang pagbabahagi ng iyong mga salita. And Father God, we also remember, we also pray for our country. Dalayan namin, Lord, na panatilihin mong mapayapa ang aming bansang Pilipinas. Ingatan mo ito, ilayo mo ito sa anumang klaseng sakuna, Panginoon. And we pray, Lord, that you'll continue to help our government. Tulungan po ang bawat government employee mula sa presidente hanggang sa pinakababang posisyon. Tulungan mo sila na maisagawa ang kanilang mga tungkulin para sa ikabubuti ng aming bansa. Tulungan mo sila, Ama, na maging matapat sila, maging mapaglingkod at gawin nila kung ano yung nararapat, Panginoon, upang makatulong sa pag-unlad ng aming bansang Pilipinas. We also pray, Lord, that you bless our economy, to bless po yung agrikultura namin, Panginoon, at naway maging sapat ang pagkain para sa bawat Pilipino. We lift up you also, Father God, our upcoming election day dito sa aming bansa. Hiling namin, Lord, na iluklok mo po ang kandidato na nararapat na umupo. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin at ang lahat ng mga voters, Lord, na piliin ng ang tamang kandidato, Panginoon, upang maging maganda rin ang paglilingkod sa aming bansa. And we just lift this up all to you, Lord. We really trust in you na ikaw ang patuloy ng kumilos sa aming bansa at sa aming iglesia. Maraming salamat sa Father God na pwede namin ipapatiwala sa iyo ang mga ito. Nihiling namin sa iyo, Ama, ang mga bagay na ito sa kanyang pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Salamat sa Lord. Alam natin na nang-change na sa atin sa panalangin. Share ko po sa mga devotions ko ngayong linggo sa Isaiah 9, verse 2. Sabi ko, nakakita rin ng isang maniningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain balot ng dilim. So yung nagdiniling na liwanag dito, it's referring to Jesus Christ. So it's a good reminder na kung sino man tayo or pakiramdam natin na merong darkness sa buhay natin or katayuin natin sa buhay para magkaroon ng pag-asa. Let's look at Him. So si Jesus Christ, siya yung ating liwanag, siya yung ating direksyon na ibibigay ng guidance sa atin. Ano ba yung susunod na awitin ay a reminder na it's through Jesus Christ that we can do all things. That we have that freedom from our sins. It's through Jesus Christ. So tumayo po tayo muli. It's
meron po kayo mga Biblia, pwede niyo pong buksan sa Mateo 13, verses 18 to 24. Ito po yung text natin ngayong umaga. 18. Sabi po, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talikhala tungkol sa maghahasi. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng biniling na nagdag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensahe ng kanyang nakatunan. Katulad naman ng biniling na nagdag sa mabatong lupa, ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumutumo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsuko dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinig na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkakumaling sa kayamanan, nawawalan ng ubang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng buhay. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumungan ng sagana, may tig-100, may tag-aanim na po at may tag-30 po. Last verse, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao na naghasik ng mabuting bibig sa kanyang buhay. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Maaari na po tayo po. Mali yung reference na nabigay ko sa sorry. Okay lang. Pero okay lang. Ako nagkamali. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah. Sino po sa inyo ang boboto sa May 12? Taas ang kamay. Marimar po para pong majority sa atin ay boboto. Nagsimula na po ako mag-shortlist ng mga at least senador. Pero magiging tapat ako sa inyo. Talagang nahihirapan po ako. Nasa 4-5 lang yung nasa aking listahan at kahit 60 plus yung senatoriable ay talagang hindi ko mabuo yung full na slate. 6. No? So iba-iba tayo. Maaari pong hindi tayo magkasundo sa mga kandidato na pipiliin natin. Pero magkakaisa tayo. Dahil tanong ko ito, nung pinag-iisipan ko, hindi lang sa paghahanda ng sermon, kahit dito sa darating na eleksyon. At alam ko, naging tanong nyo na rin itong tanong na ito. At dito sa tanong na ito, iikot yung prinsipyo ng talinhaga na pag-aaralan natin ngayon. Ito po yung tanong. Kung ang Diyos ay makapangyarihang naghahari, bakit talamak ang kasamaan sa mundo? Hindi ko alam kung natanong nyo na po yan, yung tanong na yan. Siguro napagod na kayo magtanong. Nasa likod na lang ng isip nyo. Pero iba yung karanasan kung personal nyong naranasan yung kasamaan. Pero iba din yung systemic na pangmalawakang kasamaan na nawi-witness natin. No? So ito yung tanong na ay a-attempt sagutin ng ating parable ngayong umaga. Mahirap sagutin yung tanong na to kasi may mga talata sa Biblia, kahit sa Old Testament, sa Psalm 47, ang sabi doon, ang Diyos ang siyang hari sa buong mundo.
Umawit kayo sa Kanya ng mga awit ng pagpupuri. Ang Diyos ay nakaupo sa Kanyang trono at naghahari sa mga bansa. Nagtitipon ang mga hari ng mga bansa kasama ang mga mamayan ng Diyos ni Abraham. Ang mga pinuno sa mundo ay sa Diyos at mataas ang paggalang nila sa Kanya. Kung totoo yung talata na yun, bakit po nangyayari yung gera sa Ukraine, sa Russia, no, sa Israel, sa Palestine? Bakit may civil unrest sa Myanmar? Kung totoong talagang nasa trono ang Diyos, bakit ang lahat ng mga bagay na ito? Meron akong batchmate ng college, no? Kung di ako nagkakamali, nag-meet kami last year. At sabi niya, decided na talaga silang pamilya na mag-migrate sa Australia. Kasi wala na siya nakikitang kinabukasan para sa kanyang mga anak dito sa Pilipinas. Kaya nagtrabaho sila sa Singapore, pero nag-decide sila mag-asawa, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Punta tayo ng ibang bansa. Kung ang Diyos ay makapangyarihang naghahari, bakit talamak pa rin ang kasamaan sa mundo? Ngayon, yung kasamaan na naranasan natin ngayon, nakikita natin ngayon, ay hindi bago sa ating panahon. Kasi yung kasamaan ay naranasan din ni Jesus sa kanyang panahon. No? At ito yung mundo ng mga parables. Una, makikita natin, hindi na natin kailangan magbasa ng history book, pero kahit Gospels ang basahin natin, yung mundo ng Panginoong Jesus ay under the rule of an evil empire, no? Yung Rome. At Rome ang huling bansa na sumakot sa bansang Israel. Pero hindi sila mabuting bansa. Hindi sila mabuting pinuno, hindi sila mabuting gobyerno, no? Makatunog lang sila ng isang chismis na magkakaroon ng isang revolution, no? Mag-aaklas yung mga Hudyo, pupuntahan nila yung lugar na yon, susunugin nila yung bayan na yon. At ilang beses yung nangyari bago dumating ang Panginoong Jesus. They were subjects to an evil king. Nung pinanganak ang Panginoong Jesus, ang kasalukuyang hari ay si Herod the Great. Marami siyang pinatayo na structure. Kilala si Herod the Great sa ganon. Pero kung babasahin yung Matthew, si Herod the Great yung nagpapatay sa mga batang 2 taon pababa. Dahil gusto niyang puksain nung nabalitaan niya na may pinanganak na hari ng mga Hudyo. So marami siyang patay ng mga bata. In fact, kahit kapamilya niya, pinapatay niya, basta nasisensiyang merong threat sa kanyang posisyon at power. At hindi nagbago yon, kahit nang namatay na si Herod the Great, yung kanyang mga anak, na mga Herod din yung pangalan, ay masama rin. Isa sa mga Herod na anak ni the Great ay pinapatay si John the Baptist. Ayos ang observation na pwede pa nating makita, they were victims of an evil system. Bakit nagpo-flourish yung mga character na katulad ni Zacchaeus? Bakit yung mayaman, yung tax collector na Hudyo, katulad ng mga disciple ni Jesus, katulad niya, dahil merong systemic corruption na nangyayari. No? Malaya si Zacchaeus na magpataw ng buwis ng mas mataas doon sa inaasahan. Kaya katulad ng mga disciples sa si Peter, hirap na hirap sila sa buhay dahil sa mataas sa pagpataw ng mga buwis na. Ito yung mundo ng Panginoong Jesus at ito yung mundo ng parable. Kaya mahirap, no? Mahirap na i-reconcile yung tension. Kasi nung dumating si Jesus, ang announcement niya, ang content ng kanyang mensahe, dumating na yung paghahari ng Diyos. Nung humalili siya sa ministry ni John the Baptist, ang laman ng kanyang mensahe, turn from sin and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Andito na, andyan na, at hand sa ibang translation. At sa Matthew chapter 12, ang sabi niya, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. So, kung dumating na, naghahari na, bakit meron pa rin mga ganitong kasamaan at oppression? Ang isa sa clue, mga kapatid, ay iba yung inaasahan na kingdom ng mga Hudyo. 2 Sundays ago, nag-preach dito si Kuya Joey, tama? At ang topic ng kanyang preaching, yung passage ay in John chapter 6, feeding ng 5,000. Binanggit niya sa dulo, yung gustong gawin ng mga tao. So, merong 10 to 15,000 na mga tao na kumain, busog sila, may natirang mga basket. Nung makita, ang sabi sa last verse ng John 6, nang makita ng mga tao, ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila,
Siguradong ito na ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Yung propeta na predict sa Old Testament, yung Messiah na darating. Yung sabi sa verse, alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Handa yung mga tao, 10 to 15,000 na magsimula ng revolution. Okay? Kasi kinilala nila si Jesus, ito na yung Messiah. Dumating na yung hari na pinangako na galing sa lahi ni David. Pwede na tayong mag-aklas. No? Sa palagay ko po, kaya merong espada o tabak si Peter nung aarestuhin si Jesus dahil kahit siya handa na makipaglaban. Tandaan niyo po yun? Yung inaresto siya? Inaresto si Jesus, may kawal na umuli sa kanya, kinuha niya yung espada niya, tinaga niya yung tenga. No? Handa si Peter. At merong account sa Gospels na nung nakulong si John the Baptist, yung kanyang pinsan, nagpadala siya ng mga messenger kay Jesus para itanong, no? Kayo ba talaga yung darating? Kasi yung kanyang sitwasyon, hindi niya ma-reconcile yung kanyang sitwasyon doon sa announcement na dumating na talaga yung hari. Hindi ko na po filinash, pero babasahin ko yung Isaiah chapter 9, verses 6 to 7. Ito yung iniintay ng bansa, no? Ng mga kababayan ni Jesus nung time niya. Ang sabi sa 9, familiar na talata, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang may katarungan at katwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoon makapangyarihan na matutupad ito. Ito ang palaging binabasa, memorize ng mga Hudyo ng mga talata. Ang sabi ng Bible Project, no, isang online Bible resource, in Jesus' first century Jewish context, kingdom meant a tangible, real world on earth, including real citizens, a real king, and a way of life governed by that king. Meron silang inaasahan na totoong hari, no, na magpapatalsik sa Rome, papalayain sila sa oppression. In fact, meron silang panalangin, no? Nakuha ko po ito sa isang Jewish encyclopedia. Meron silang tinatawag na prayer na alenu, no? At ito yung ilan sa mga salita ng panalangin nila. At malaki yung evidence sa kahit si Jesus ipinapanalangin itong Jewish prayer na to. Ang sabi lang sa prayer, naghihintay kami sa iyo, O Panginoon naming Diyos, na makita na ang iyong kaluwalhatian. Kapag aalisin mo na ang mga kasuklam-suklam sa lupa at ang mga Diyos-Diyosan ay lilipulin, kapag ang mundo ay babaguhin ng kaharian ng makapangyarihan. Kaharian ng makapangyarihan. Hindi lang nito isang beses pinapanalangin kasi napaka-prayerful ng mga Hudyo. Bahagi ito ng kanilang panalangin. So, ibalik niyo po sa isip niyo yung mga tao na katulad ni Simon, no, Simeon, no, sa temple na nagpe-pray. Si Ana na nagpe-pray. Kasama ito sa kanilang panalangin. Iniintay nila yung hari na darating. Hari na mag-start ng revolution. No? Political na revolution. At katulad ng tanong natin, yun din yung tanong nila. Kung ang kaharian ng Diyos ay dumating na, katulad ng pinangaral ng Panginoong Jesus, katulad ng pinangaral ni John the Baptist, bakit hindi pa niya nililipol ang kasamaan sa aming mundo? Maliwanag yung contrast. Muli, yung kanilang na-expect na kingdom ay iba dun sa kingdom na dinala ng Panginoong Jesus. No, yung kingdom na ina-expect nila ay kingdom na tatalo sa Rome. No? Magiging independent bansa ulit sila. Kaya may mga parables, mga kapatid. Yung chapter 13 na binasa ni Sasu ay attempt ni Jesus para i-correct yung kanilang misconception tungkol sa kingdom. Ito yung picture nyo ng kingdom. Ang sabi ni Jesus, hindi ganyan yung kingdom. Ang kingdom ay ganito. No? Parang tao na naghasik ng minhi, tapos lumago. At yun yung dahilan kung bakit may parables, para itama ng Panginoong Jesus
yung misconception ng kanyang mga tagasunod. Kahit kanyang mga tagasunod ay maraming misconception, no? In fact, yun yung laman ng kanilang isip. Ilang beses sila tinatanong yung Panginoong Jesus, Panginoon, kailan mo ba ibabalik? No? Kailan mo isa-set up yung kingdom mo dito sa lupa? No? Kailan? Kahit bago bumalik ang Panginoong Jesus sa langit, yun din yung tanong nila sa first chapter ng Acts. No? Kailan mo ibabalik yung kaharian nito sa langit? Kaya kailangan niyang gumamit ng mga talinhaga at parables. Yung binasa natin kanina ay parable of the soils, yung 4 na uri ng lupa. No? Familiar tayo doon. Nagkamali ako sa reference sa binigay ko kay Sasu. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay parable of the weeds. No? Parable of the weeds. Pero merong mustard seed, merong parable ng yeast, pampaalsa, parable of the pearl, at parable of the net. Kaya muli po, pasensya, pero pakibuksan yung inyong Biblia sa Matthew 13, yung umpisa nabasa natin kanina, 24 hanggang 30. Babasahin ko, sabayan niyo ako yung talinhaga tungkol sa damo, no? Matthew 13 24 to 30. 24 to 30. At pinabagatan ko po itong mensahe ngayong umaga, that the kingdom of God in an evil world. Ang sabi sa parable, nagkwento uli si Jesus sa mga tao gamit ang parable. Tulad nito ang kaharian ng langit. May taong nagtanim ng mabubuting seeds sa bukid niya. Pero isang gabi, habang natutulog ang lahat, dumating ang kaaway niya at nagtanim din ng mga damo kasama ng mga wheat at saka siya umalis. 26. Kaya nung tumubo at nagbunga na ang wheat, lumitaw din ang mga damo. Pinuntahan siya ng mga tauhan niya at nagsabi, Sir, di po ba mga mabubuting seeds ng wheat ang tinanim nyo? Saan ang galing ang mga damo? Isang kaaway ang gumawa niyan, sagot ng may-ari. Kaya tinanong siya ng mga tauhan, gusto niyo po ba bunutin namin ang mga damo? Huwag, sagot ng may-ari. Baka mabunot din ang mga wheat. Hayaan niyong tumubo ang wheat kasama ang mga damo hanggang sa time ng pag-harvest. Tapos uutusan ko ang mga mag-harvest na unahin bunutin ang mga damo, itali ang mga ito sa kanila sunugin. Tapos itali na ang mga wheat at ilagay sa bodega, sa bodega ko. Manalangin po tayo, no, ng panandalian. Ama, ihanda niyo po ang aming isip at puso. Buksan mo ang aming isip at puso. Lalo na patungkol sa matagal na naming tanong. At iba't iba kami ng karanasan patungkol sa tanong na ito. Pero tulungan mo na ang salita mong buhay ay mangusap sa amin. At maitama ano man yung misconception na meron kami, lalo na sa pag-intindi ng iyong kaharian. We are disciples of your kingdom. Tulungan mo kami tumugon ng naaayon sa panuntunan na meron ang iyong kaharian, na dumating na at nandito na. Pinagkakatiwala po namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po mahirap intindihin yung parable, no? At ang susi para maintindihan yung parable ay identify yung mga elemento nito. At mamaya makikita natin na ito yung isang parable na madaling intindihin kasi nirecord din ni Matthew yung paliwanag tungkol sa parable na ito, katulad ng parable of the soil. So merong paliwanag si Jesus. Pero isa-isahin po natin yung elemento. Babasahin ko ulit sa NIV, though hindi na lahat, no? So sabi niya, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds, damo, and went away. When the weeds sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, didn't you sow good seeds in our field? Where then did the weeds come from? An enemy did this. So the servants asked him, do you want us to go and pull them up? No, he answered, because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest.
At that time, I will tell the harvesters, collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. No? Hindi na po kailangan ng mahabang paliwanag, pero samahan niyo ako sa verses 36 hanggang 43. Kasi doon pinaliwanag ng Panginoong Jesus, nung kasama niya na lang yung mga disciples niya, anong ibig sabihin ng parable na to? So, 36. Kung nandiyan na po kayo, hanggang 43. Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man." Siya, si Jesus. "The field is the world. And the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one. And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin, and all who do evil. They will throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear." At madalas iwan ng Panginoong Jesus yung kataga na yun sa dulo para hamunin yung mga tagapakinig niya. Pero maliwanag yung audience, lalo na nung explanation ng parable. Ang kausap ni Jesus dito ay disciples, mga tagasunod niya. At kung mananampalataya ka, disciple ka ni Jesus, tagasunod ka ni Jesus, hindi imposible o malabo na natanong mo na yung tanong natin, no? Yung tanong natin sa sermon. So, bago natin kunan ng prinsipyo, 5 prinsipyo yung babahagi ko, tingnan muna natin yung nature ng weeds, no? Yung weeds na yung weeds na binabanggit doon sa parable ay yung damo ay kamukhang-kamukha ng trigo o ng wheat. Lalo na pag patubo o usbong pa lang ito. Makikita mo lang yung difference pag in full bloom na. So, poisonous itong halaman na to. Pero pag tinanggal mo to, itong mga weeds na to, no? At dahil tumubo na siya ng kasama ng trigo, ng wheat. Yung wheat, yung ginagawa nating harina, no, na ginagawang tinapay, ginagawang pasta, ay pag pinunot mo to, kasama mo din mabubunot yung tunay na trigo o wheat. Hindi ko alam kung hindi ako plantito, pero siguro kung plantito kayo, galit na galit kayo sa mga damo. No? Hindi ko alam si Tita Agnes, kung merong damo doon sa mga halaman niya, pero kung plantito kayo, plantita, galit kayo sa mga damo. At talagang bubunitin nyo. Kaya, that explains yung impatience ng mga servants sa parable. No? Nung may nakita silang damo, gusto agad nilang bunutin. Pero ang kakaiba dun sa parable, ang sabi nung may-ari, wag muna, wag yung bubunutin. Delikado. 5 prinsipyo, 5 katotohanan mula sa parable, at doon tayo pupulot ng application na dapat nating sundin habang pinag-iisipan natin yung tanong, kung talaga nag-aari na ang Panginoon, bakit meron pa rin kasamaan? Unang katotohanan na makikita natin dun sa parable, the sowing of the weeds is the work of the enemy. The sowing of the weeds is the work of the enemy. Ang sabi sa verse 27, the servants of the master of the house came and said to him, "Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds?" He said to them, "An enemy has done this." Bakit may kasamaan? Bakit merong masasamang tao? Ang sagot ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng talinaga, merong masamang kapangyarihan, no? Na kumikilos at gumagalaw sa ating mundo. There is an external opposing force at work that attempts to thwart and corrupt the growth of God's kingdom. Napansinin niyo po, hindi sinisi nung master yung kanyang mga servants, no? Hindi niya sinisi, no?
At nirecognize niya, in-acknowledge niya na merong gumawa noon. Merong gumawa noon. No? At yun din yung kailangan natin gawin. Bakit meron tayong binabahagi na ng mabuting balita? Kahit na kaibigan, kamag-anak, matagal ng panahon, pero parang tumatalbog lang yung binhi. Naranasan nyo na po yun? No? Every Christmas na lang, i-ask nila kayo mag-devotion dahil meron kayong reunion. Pero pag nagbibigay kayo ng evangelistic na devotion, parang kita nyo sa kanilang gesture, kita nyo sa kanilang muka na hindi sila interesado, parang tumatalbog. Bakit? Isang dahilan ay merong gumagawa, nakaaway para salansangin yung effectiveness ng mabuting balita. At totoo po yun, huwag natin makakalimutan, isa sa dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Jesus ay para makipagdigma sa kasamaan. Ang sabi niya sa 12:28, nung inakusahan siya ng mga leader na kaya ka nagpapalayas ng demonyo kasi poses ka. Ang sabi ni Jesus, imposible na poses ako ng demonyo tapos papalayasin ko din yung kauri ko. Ang sabi niya, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari. Paghahari ng Diyos. Tandaan niyo po, isa ito sa ministry na pinagkatiwala ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. Ang sabi niya sa chapter 10, nung nagbigay siya ng instruction sa 12 na pumunta sa kanilang sarili, on their own, sa sarili nilang mission trip, ang sabi niya, pagalingin niyo ang mga may sakit, buhayin niyo ang mga patay, pagalingin ang mga may malubang sakit sa balat para maituring silang malinis at palayasin ang masasamang espiritu. Ang sabi niya, tinanggap niyo ang kapangyarihang ito. Ang kausap ng Panginoong Jesus ay mga disciple. Hindi ko alam, dahil nanonood tayo ng mga pelikula, mga palabas, hindi ko alam kung mayroong misconception sa atin na yung may kapangyarihan lang gawin ito, magpalahis sa masamang espiritu ay mga nasa specialized na ministry. Yung mga exorcist na tinatawag, no? Magpalayas. No? Pero mga kapatid, kung tagasunod ka ni Kristo, ang sabi dito maliwanag, tinanggap mo yung kapangyarihan ng ito. Tinanggap mo yung kapangyarihan. Kaya sabi ni Pablo sa Ephesians 6, ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma sa ibinigay sa inyo ng Diyos. Nakakalimutan natin madalas, tema natin, Disciple, Be One, Make One. Pero part ng disciple making ay masigurado na yung dinidisciple natin ay handa sa pakikidigma. Kung hindi natin naituturo yun sa disciple natin, hindi natin natuturo ng kumpleto. No, yun dapat yung matutunan. Pero ang Christian life ay isang digmaan. At binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para makipagdigma. Ito, very interesting po yung passage. Gusto ko lang basahin mula sa Daniel. No? Kasi sabi ni Paul, ang kalaban natin, mga powers, rulers, principalities, authorities. Organize yung kalaban natin. Meron silang mga pinuno, meron silang official, meron din silang parang gobyerno natin, meron silang mga iba't ibang assignment, no, na teritoryo. Nung nananalangin si Daniel sa chapter 10, may nag-appear sa kanya, sagot sa panalangin niya, na isang vision, isang tao na sobrang liwanag. At ang sabi ng tao na yung kay Daniel, for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Then Michael, one of the archangels, came to help me, and I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia. Ibig sabihin, sa bansang Persia merong pinuno. At ang assignment niya, panatilihin yung paggalaw ng kasamaan doon sa lugar na yun. Na-imagine niyo po ba sa sitwasyon natin ngayon? Yung Pilipinas, sinahati natin sa barangay, meron tayong mga city, meron tayong mga probinsya, meron tayong governor, meron tayong mga regions, meron 3 main island, tapos merong bansa. Merong evil
no? Merong kasamaan na namumuno sa bansang Pilipinas. At pinakita to sa vision ni Daniel. Medyo malungkot po ako, no? Lalo na sa tradition tsaka denomination natin, hindi masyado nabibigyan ng diin itong spiritual warfare. May ibang denomination, sobra naman yung emphasis, no? Lahat pinagpe-pray nila kahit yung mikropono na huwag sapian ang demonyo. Pero kailangan natin balansehin sa gitna. Dahil turo ito ni Jesus sa kanyang mga disciple na totoong may masamang kapangyarihan na kumikilos at gumagalaw. At yun yung dahilan kung bakit hindi minsan effective yung disciple making, yung pagbabahagi natin ng gospel sa mga tao. Si C.S. Lewis, isa siyang kilalang Christian author, sumulat siya ng isang libro, fictional na libro, ang title Screwtape Letters. Doon sa libro, fictional, ay may palitan, yung isang senior na demonyo, tsaka yung isang rookie na demonyo. So yung all throughout the book, nagbibigay lang ng payo yung senior na demonyo doon sa rookie na demonyo kung paano magiging effective para ihiwalay sa pananampalataya yung isang Kristiyano. Sa foreword ng libro, ang sabi ni C.S. Lewis, there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in them. Madalas yung mga demonyo, no, sila yung bida sa mga pelikula na pinapanood natin. At naging source na lang na entertainment. Pero sabi ni C.S. Lewis, parehong unhealthy. Na hindi ka maniwala at maging sobra naman yung obsession mo. Ang katotohanan, meron tayong kaaway at nasa digmaan tayo. Pangalawang katotohanan principle, in the meantime, God allows the growth of both the good and bad seeds alongside each other. Mahirap tanggapin para sa mga disciples ni Jesus, pero yun yung sabi niya, His enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. Sabay na nagbunga, sabay na lumago, yung masama sa mabuti. Yung anak ng Diyos, tsaka anak ng Diablo. No? Pangalawang principle, pansamantala, habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesus, God allows both the righteous and the wicked to live in the world until the day of judgment. Huwag tayo po magkamali. Hindi ibig sabihin na dahil inalaw niya, ay kinukonsinti niya at wala siyang pakialam. No? Dahil yung pag-allow niya ay una, pagpapakita ng kanyang kabutihan. Compassionate siya na Diyos. Kaya ang sabi niya sa Matthew 5, no? Sabi sa Matthew 5, be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang sabi sa 2 Peter 3:8-9, do not forget this one thing. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. May dahilan kung bakit hindi niya pa hina-harvest yung masasamang damo. No? At bahagi yun ng kanyang pasensya, bahagi yun ng kanyang pag-ibig. Hindi niya desire na mapahamak, no, ang mga tao. Ilan pa po sa mga kamag-anak niyo, o kahit kaibigan, malapit na kaibigan, ang wala pang relationship kay Kristo, no? No, kilala po natin, no? Mahirap ma-imagine, pero darating yung panahon na time's up na. Wala nang extension. Darating na yung hard deadline. Kaya in the meantime, ina-exercise lang ng Diyos ang kanyang compassion at pasensya kahit sa mga masasamang tao. Pangatlong katotohanan, the destruction of the weeds must wait until the time of harvest. The destruction of the weeds must wait until the time of harvest. Ang sabi sa verse, sabi ng Master, let both grow together until the harvest.
And at the harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Binanggit ko na kanina, ulitin ko ulit. Hindi ibig sabihin na inaalaw ng Diyos na mabuhay yung mabuti kasama ng masama ay wala siyang pakialam. Meron siyang pakialam. Dahil merong araw na darating yung time, lilipulin niya lahat ng masama. And for the meantime, madedelay lang ng konti. God's judgment of evildoers will be delayed until the day of judgment. Yeah. Pang-apat po. Hindi lang yung parable of the weeds yung ginamit ng Panginoong Jesus para ibigyan diin yung katotohanan na to. Kasi meron ding parable of the net or talinhaga tungkol sa lambat. Ang sabi sa chapter 13, verses 47 to 50, ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila nila ito papunta sa dalampasigan. Pagkatapos naupo sila para pagbukod-bukurin ang mga isda. Ang mabubuting isda ay inilagay nila sa mga basket at ang mga walang kwenta ay itinapon nila. 49:13. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. Itatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila. At mangangalit ang kanilang ngipin. God's judgment of evildoers will be delayed until the day of judgment. Pang-apat, sorry po. Ang sabi din sa 2 Peter, no? Kadugtong ng binasa natin kanina, chapter 3, sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, itinakdang tupukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masama. At yung buong chapter na yon, ang chapter 3 ng Peter, ay tungkol sa araw ng Panginoon, araw ng kanyang pagbalik. Pang-apat po, na katotohanan, the servant's task is not to immediately gather and separate the weeds from the wheat to burn them. No? Hindi nila trabaho na tanggalin yung damo na tumubo. Hindi nila trabaho na tipunin yung damo tapos sunugin. Maliwanag dun sa parable na ang gagawa nun ay mga anghel. May pinagkatiwalaan ng Diyos na gawin yung bagay na yon. Kaya ang prinsipyo natin, yung task natin, ang task ng mga lingkod ng Diyos, no, ng mga servants, our task alongside our Lord is to sow good seeds of the gospel, not to execute judgment. Ito yung kating-katina na gawin yung mga disciples si Jesus. No? Gusto nilang magsimula ng revolution. In fact, meron siyang isang disciple, si Simon, na associated sa Zealot na movement. No? Simon the Zealot. No? Hindi ako tiyak, pero hindi ako tiyak kung kasama siya, kabilang siya sa grupo nung time ni Jesus. So, nung time ni Jesus, meron mga Pharisees, may mga Sadducees, meron ding mga Zealot. Sila yung mga radikal. Sila yung palaging may dalang sikada o espada. No? Handa silang makipaglaban. Kaya pag maranasan nila konti, maramdaman nila, maranasan nila yung kawalang katarungan na pinapataw ng bansang Rome, handa silang lumaban. So, ganong uri ng mga disciples meron si Jesus. No? In fact, 30 years after na nabuhay si Jesus, natuloy yung revolution ng mga Jews. Kaya sinira ng Rome yung kanilang temple. Pero hindi yun yung tasks ng mga alagad ni Jesus. Hindi yun yung katungkulan natin. Ang task natin, kasama ng Diyos, ay magtanim ng mabuting balita, magtanim ng binhi. Kaya ang tawag sa atin po ay mga messengers, mga herald. Kasi dumating na yung hari, at ang katungkulan ng mga herald o tagapamalita ay pumunta sa iba't ibang lugar para i-announce na dumating na yung hari. At yun yung trabaho ni John the Baptist. No? Sabi niya sa chapter 3 sa kanyang ministry,
sa kanyang preaching ministry, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Bakit? Dahil hindi political revolution yung paghahari na dadali ng Messiah na darating, kundi revolution, inward, inner transformation. Kailangan nyo magsisi dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Ngayon, madalas nating mapakinggan. So, ibig sabihin, dahil hindi natin task na mag-execute ng judgment, ay dapat manatili na lang tayong tahimik pag meron tayong nasasaksihan na injustice o mali, no? Kahit sa ating gobyerno, kahit sa ating bansa. Hindi po. Hindi. After niyang sabihin, ipangaral ni John the Baptist, may mga lumapit sa kanya na Pharisee at Sadducees. Sa time ni Jesus at ni John the Baptist, yung Pharisees at Sadducees, yung religious leaders at political leaders ay isa lang. Sila din tumatayo na namumuno sa kanilang gobyerno. O, tingnan nyo kung paano kinausap ni John the Baptist, yung leader ng time nila. Nang makita ni John na maraming Pharisees at Sadducees ang pumunta para magpabautismo, ito yung sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas. Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan nyo ito sa inyong mga gawa. Matthew 11, Matthew 10, nakulong si John the Baptist dahil kinonfront niya si Herod sa maling ginagawa ni Herod. May kinakasama na dapat hindi niya kasamain. Kaya siya nakulong. Hindi ibig sabihin na dahil hindi natin tasks, hindi tayo magsasalita. Binigyan tayo ng Diyos ng patungkulan to speak truth to power. O ano talaga yung nangyayari. Minsan, hindi ko po mapigilan. Alam ni Riel, lalo na pag may, halimbawa, senador, tapos sasabihin niya, ambassador ako ni Kristo. Doon siya sa Senate hearing, sabi niya, ambassador ako ni Kristo. So, ito yung dahilan kung bakit ko ginagawa. Ito yung dahilan ng ating... Ay, mahirap, no? Mahirap ipanalangin yung mga ganong pinuno. At katulad dong weed, dong damo, mahirap ma-distinguish sa ngayon kung sino talaga yung disciple ni Jesus, sino talaga yung hindi. Pero kailangan natin maging matyaga dahil ang katungkulan natin ay patuloy lang na mabuhay, patuloy na ipangaral at patuloy na isabuhay ang magandang balita. Bago po ako pumunta doon sa huling punto, recently nanood ako ng webinar, naimbitahan hindi ko alam kung kilala niyo po, si Dr. Rico Villanueva, isa siyang Old Testament scholar. Dati siya nagpapastor sa Life Gospel Church. Old Testament scholar siya. At yung topic ng webinar ay tungkol sa ICC tsaka paglitis kay former President Rodrigo Duterte. Pero hindi ko na babanggitin nung naging posisyon nung webinar. Pero may punto doon, binanggit niya yung sitwasyon ng Israel nung time ni Jeremiah. Jeremiah chapter 7. No? Meron tayo upcoming series this coming May sa Jeremiah. Pero Jeremiah 7, ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, bilang propeta niya, yung Panginoon na nasaksihan ng Panginoon, ang sabi niya, iniisa-isa niya yung corruption kasamaan ng bansang Israel doon sa chapter na yon. Ang sabi niya sa verse 16, kung di ako nagkakamali, wag na wag mong ipapag-pray yung mga tao na to. Wag na wag mo ipapag-pray. Pag pinag-pray mo sila, hindi kita papakinggan. Minsan kailangan po natin i-apply yun sa panalangin natin. No? Hindi masama na ipanalangin yung ating mga pinuno. Pero hindi reasonable na ipanalangin kung alam mo yung pinuno mo magnanakaw, corrupt, tapos ang panalangin mo, bigyan sila ng karunungan. It doesn't make sense na ipag-pray ang pinuno, sana bigyan sila ng karunungan, bigyan sila ng kalakasan. Bakit mo ipapanalangin ang isang pinuno na corrupt, mali, maraming pinapatay? Bakit mo gagawin yon? So, kailangan natin, hindi lang sundin yung 2 Timothy, kailangan din natin basahin yung ibang parte ng Biblia para magabayan tayo kahit sa ating panalangin. Hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na ipanalangin mo yung pinuno na alam mong masama. Lalo na meron tayong pamantayan sa Biblia na kailangan sundan. Hindi yun yung kalooban niya. Hindi niya papakinggan yung panalangin natin. At magiging bahagi pa tayo ng kasamaan
na patuloy na naiiral. Hindi yun yung puso ng Diyos. Hindi yun yung puso niya. Kaya sabi niya, sinong nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Yung mga Fariseo, ang taas ang tingin nila sa sarili nila. Akala nila, ginagawa nila yung tama. Akala nila namumuno sila ng tama. Pero ang tawag sa kanila, John the Baptist, mga ahas kayo. No? Mga tuso, mga ahas kayo. So walang sinasabi ang Panginoong Jesus na manahimik tayo pag meron tayong nakikitang kasamaan. 2 beses sa gospel, pumunta siya sa templo, pinaghagis-hagis niya yung mga table, no? Yung mga mesa. Bakit? Dahil part ng sistema ng corruption ng panahon ni Jesus ay yung mga money exchange na nangyayari. Marami sa temple ay sinasamantala kahit mga foreigner. No? Naniningil sila ng mataas, magtitinda sila ng kalapati, pero yung hihingin nila na bayad ay masyadong mataas. Panghuli na punto, the weeds are for burning while the wheat are for full revelation. The weeds are for burning while the wheat, yung tunay na are for full revelation. The wicked and the righteous is sure on the day of judgment. Ang sabi sa verses 40 hanggang 43, just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send His angels, and they will gather out of His kingdom and all causes of sin, and all law breakers, and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Marami sa parable, alam natin yung destiny ng wicked. No? Maliwanag sa binasa natin. Pero sa kaparehong punto, sigurado din ang patutunguhan ng mga may takot sa Diyos at talagang sumusunod at naniniwala sa Kanya. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin nung they will shine, yung righteous will shine, no? Magiging super saiyan ba tayo na biglaan na lang magniningning? Pero sabi ni Daniel sa chapter 12, ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Sa akin pong palagay, ang ibig sabihin ng parable, kung ngayon ay hindi pahayag kung sino talaga yung tagasunod ni Kristo, sino yung masama, darating yung panahon na hindi na tayo magdududa kung sino. At magiging maliwanag na katulad ng bituin, ito ang kay Kristo, ito ang hindi kay Kristo. Hindi na tayo mag-aalinlangan. Makikita natin kung sino talaga ang masama, sino ang mabuti. Ganito ko po, no, itinatali, isa-summarize yung 5 principle, no? Kung gusto niyo po ng isang prinsipyo na magtatali ng lahat, ito yung principle ng parable. Despite the enemy's attempts to corrupt God's kingdom with evil, God patiently allows the righteous and the wicked to coexist until the final judgment, when the wicked will face destruction and the righteous will be revealed, emphasizing our present task to sow the gospel rather than enact judgment. Hindi natin katungkulan magpataw ng judgment, no? Pero malinaw sa parable kung anong katungkulan natin. Kahit sinisikap ng kaaway na sirain ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kasamaan, matyaga siyang naghihintay na sabay lumago ang mga mananampalataya at hindi hanggang sa huling paghuhukom kung kailan pupuksain ang masasama at ihahayag ang matuwid. Kaya ang gawain natin ngayon ay maghasik ng magandang balita. Hindi lang magpangaral, kundi mamuhay. Yun ang trabaho natin, hindi ang humatol. Babalik po ako doon sa ating tema ngayong taon, be a disciple. Nung nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa Matthew 28, bago siya umakyat pabalik sa langit, nagsasalita siya bilang hari. Kaya sabi niya, all authority, no?
Hindi lang ako hari dito sa lupa, hari din ako sa langit. Kaya go, make disciples. No? Kaya sa ating pagdi-disciple, kung isa kang discipler, isa kang disciple, make disciples, una, who will be ready to wage war against the enemy. Hindi natin ito nabibigyan ng diin, pero kailangan nating ihanda ang ating mga disciple sa spiritual warfare, no? Na realidad araw-araw. Make disciples who will live patiently and missionally. Yung ire-reflect yung kabutihan ng Ama nila sa langit. Who will trust God's timing for justice. Maraming kabataan ngayon ay hindi na bumitaw na sa pananampalataya. Kasi nakita nila na hindi nila makonect yung kanilang pananampalataya sa nangyayari sa paligid. Wala na sila ng pag-asa. Pero kung ikaw yun, huwag ka munang bumitaw. Kasi merong tamang panahon. Merong tamang panahon para doon. Pangapat, make disciples who will focus on sowing the gospel of the kingdom. At panghuli, who will live in light of their eternal destiny. Yung pagboto po natin sa Mayo, sa May 12, no, 2 linggo na lang, hindi natin gagawin dahil mamamayan lang tayo ng Pilipinas. Gagawin mo yon dahil tagasunod ka na isang hari. At yung hari na to na hari. Nung Sunday lang, pinangaral na ni Tito Ando, maliwanag doon, pinatunayan ng Panginoon Jesus na siya yung hari. Kaya siya nabuhay na muli. No? Natalo niya lahat ng kaaway na kahit kamatayan. Pero binigay siya sa atin yung katungkulan na ipamuhay kung anong ibig sabihin anong ibig sabihin ng pagiging disipulo. Manalangin po tayo. Ama, alam mo po, alam mo yung aming pagkakahati-hati, lalo na sa iba't ibang issue ng lipunan ng aming bansa, ng aming mundo na ginagalawan. Iba-iba kami ng posisyon. Pero tulungan mo kami magkaisa sa kung anong katotohanan ang ipinahayag mo sa amin ngayong umaga. Napanalangin po namin yung gabay sa desisyon na gagawin namin sa May 12 sa pagpili ng mga leader. Pero hindi yun yung aming pinapanalangin. Tulungan mo kami mabuhay sa katotohanan ng kaharian ng Diyos. Na ikaw yung aming hari. Na tagasunod kami ni Kristo. At kung hindi man match yung expectation namin, kayo patuloy na magtama. Anong ibig sabihin ng kaharian? Katulad ng talinhaga na namin napakinggan. Maraming pong salamat. Hinihiling namin ang banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa aming puso at isip para patuloy naming maunawaan at magawa namin ang dapat ayon sa aming napakinggan. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa fields na nasa lang ako ngayon ay yung corporate world. So, sinisaludan ako, marami akong nakasalimuhan, yung mga office mates, colleagues. And I believe through Jesus Christ na isa akong good seed. Pero hindi na natapos doon. Kailangan ko mag-obey. And yung obedience is to share the gospel sa
mga office mates ko. And I've been praying actually na yung pag-inertia ko ng Holy Spirit, share mo ng gospel yan, magbigay ka ng testimony mo about kay Jesus. So I have to follow that. And ganoon din po sa inyo, kung nasa school kayo, marami kayo kinakasumuhan sa office, sa neighbors. So, good seat din po kayo and tayo lahat. And may purpose kung bakit tayo nandito. So, yun po yung challenge sa atin. We are to share the gospel. We are to obey. Maraming sinasabi si Jesus nga na yung mga gagawin natin. And yun, promise niya na kasamahan niya tayo. We just have to abide in Him. Bigyan tayo ng strength to do that. So, part po ng ating worship this morning is give back to His kingdom through our tithes and offering. So, ito ay po sa hindi po nasama sa slides, pero po meron po youth hangout na gaganapin pagkatapos po ng ating panambahan. Meron po tayong lunch fellowship, tapos po tuloy tayo sa ating activities dito po gaganapin sa Doña Carmen. So sa lahat po ng youth na gusto sumali, ay invitado po kayo at tayo po ng fellowship at sasamahan tayo ng ating mga miyembro mula sa Batasan mamaya-maya. Meron po tayong change in our usual schedule pagdating po sa ating prayer meeting. So instead po of every Wednesday, ito gaganapin. Ngayon po ay every third Wednesday of the month na lang ang ating online prayer meeting na gaganapin ng 7 o'clock p.m. sa Zoom. At every fourth Saturday of the month na po ang ating prayer meeting kung saan ito ay magiging morning prayer meeting at 7 o'clock a.m. naman po. So wala na po ang ating usual na every Wednesday prayer meeting except for the online one every third Wednesday and tuwing Saturday ng fourth Saturday of the month naman na po gaganapin ang ating morning prayer. So abangan na lang po natin ang karagdagang mga anunsyo, especially po pagdating sa rota ng ating prayer facilitators sa mga araw na ito. Patuloy po na ginagawa ang ating Kids Sunday School every 8:15 a.m. ng first and third Sunday of the month. So sa lahat din po na may mga anak o pamangkin or mga alaging bata ay pwede po natin silang dalhin sa ating Sunday School bago ang ating panambahan. Sa darating po ng linggo, May na po at 9:30 a.m. po ang ating worship service. At ang ating leader po sa araw na yon ay si Jason Dayat at si Pastor Noe Bios naman po ang ating preacher at siya ay magsasalita tungkol sa tunay na pagsamba sa Isaiah 6:1-8. Pagkatapos po ng ating panambahan sa araw na yon, patuloy natin ginagawa ang ating lunch fellowship every first Sunday of the month. Pagkatapos po ng ating
worship service, tayo po ay pwede mag-fellowship at kumain po ng sabay-sabay. So meron pong ihahandang pagkain ng church, pero po welcome po tayo magdala ng ating potluck para makadagdag po sa pagkain. Pero kung again, kung wala po tayong madala, ay okay lang po yun at pwede pa rin tayo sumali sa ating pagsalo-salo. Hindi na po sa May 3 gaganapin ang ating ABCOC Community Day, kundi ito po ay na-move to May 31 dahil po sa conflict in schedule sa venue po. So, nalaman lang din natin ito recently, kaya po ito ay pinapa-announce na agad para ma-inform po tayo na ito ay gaganapin na sa May 31. Pero parehas pa rin po ang mga detalye. Ito pa rin ay from 8 a.m. to 6 o'clock p.m. sa Marikina Sports Center. At peak pa rin po ang kulay ng Lord of Life. So, itago muna natin ang ating mga damit at pwede natin itong isuot at isuot pagdating po ng May 31 at sabay-sabay po tayo na magsasama-sama para sa ating community. Patuloy pa rin po natin ginagawa ang ating piso kada araw para sa ating Pastor's Wellness Fund. Nandiyan na po ba ulit ang alkansya? Wala pa po. So itago lang po natin ang ating mga ikapo at pwede natin itong i-donate pagdating po ng bagong alkansya na ibabalik po sa atin. Ayan po ba? Ayan po. Meron po ba tayong first time visitor? First time? Parang wala naman po yata. So mamaya po ay magkamayan po tayong lahat bago po tayo mag-iwag. Magsitayo tayo. Panginoon, salamat na kayo ang naghahari sa buhay ng bawat sa Panginoon na nilalang mo. Hindi ka, Panginoon Diyos, nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa katotohanan, Panginoon Diyos, na sa mundong kinaroroonan namin, may masasama po. Pero nawa, Panginoon Diyos, ito ay hindi magpahinga, kundi ito ay maging encouragement sa bawat sa amin na mas lalong paigtingin ang pag-share ng gospel, Panginoon Diyos, dahil kami ay iyong lingkod na kinasangkapan ng makilala ka namin, Panginoon Diyos. Hindi po kami tatalingkod, kundi mas lalo namin paigtingin ang aming pag-aaral ng iyong salita. Dahil yan po ang aming sandata, Panginoon Diyos, para may pahayag ang iyong salita. Hindi po kami manghina kung ang mga kasama namin nanghina, hindi. Mas lalo po namin namnamin ang iyong salita, tulad ng iyong mensahe sa umagang ito. Nawain ko lang po namin isa puso, Panginoon Diyos, upang mas lalo kang mapakinggan ng mga taong hindi pa nakakilala ng itong sanday ng Panginoon. Use us, mighty Father, in spreading the gospel. Thank you, Lord God, for this afternoon. Tanggapin po natin ang gastos ng Panginoon. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else just as does for you. May He strengthen your heart so that you will be blameless and holy in the presence of God and the Father when our Lord Jesus comes with all His holy. Amen. Manatili po tayo nakatayo para tawagin natin. So in response po sa message kanina, awitin po natin ang go forward.